Ako ngayon mga brother, napakasarap magsuot ng frat shirt, no, ng mga logo na ganito, no, lalo na kung kabilang ka sa isang fraternity or sa kahit ano pang samahan. Noong panahon ng 90s or papasok ang year 2000, pag nagsuot ka ng frat shirt, kailangan kaya mong panindigan. Dahil noong mga panahon ngayon, mga brother, usong-uso ang frat war. Noong mga panahon na yon, pag naka-frat shirt ka at may nakasalubong kang ibang fraternity, ihanda mo na ang sarili mo. Siguraduhin mo na buwang loob mo. Dahil sa bawat takbang, sa bawat kanto na dadaanan mo, hindi mo alam kung ano ang pwedeng mangyari. Kung dalawa yung mata mo, kailangan gawin mong 20. Ganong katindi, mga brother. Noong mga panahon na yon. Sa totoo lang, may mga pasundot-sundot pa rin mga panahon ngayon. Meron pasundot pa rin, di ba? At yung mga bagay na yan, hindi yan may iwasan. Dahil nga, nandito tayo sa modernong panahon, no, sa mundo ng social media, digital age, internet. Malaya mo nang masusuot ang mga ganitong frat shirt or kahit anong logo ng kinabibilangan mong pangkat, fraternity, gang, or kahit ano. Ngayong panahon din na to mga brother, no, napakadaming kabataan ang nauhumaling na sumali sa iba't ibang samahan. At sa kasamaan palad, merong mga sumasali dito mga brother na talagang maiinit ang kilikili. At meron din naman mga sumasali na talagang ginagamit nila for business. So punta tayo doon sa maiinit ang kilikili. Ito yung mga kabataan na sumasali sa isang samahan para lamang makapagyabang, makapagangas, at para magmukhang matapang sila. Hindi yan maiiwasan dahil nga kabataan, no, maiinit ang kilikili. Magkatitigan lang, putya gulo. Isama mo pa brother yung mga ganitong lakad. Putya, nakakita mo yun brother, yung mga ganong lakad, yung tipong kala mo talaga kakanain ka, di ba? Pero puta, pag may tumahol na 3 aso, takbo brad, takbo. Yan yung unang bahagi ng mga kabataan na sumasali sa isang samahan. Diba? Ganyan yung mga style. Tapos gagawa ng fake account, maglalak profile, tapos picture ni Sangoku, ni Piccolo, saka kararatratin. Doon naman tayo sa ibang kabataan na sumali sa samahan na ginamitan ng utak. So ano ba yung mga utak na yun, brother? No? Sila yung mga hustler. Yung tipong ginagamit nila yung samahan nila for the business. Hindi para makipag-away, hindi para makipag-argumento. Ang tawag doon, brother, tapang na talino. Mapapaganda na yung samahan na sinalihan nila at the same time, kikita sila. In a good way, brother. Alam mo kung bakit, brother? Kasi yung mga nauna sa kanila, napapayuhan sila ng tama at maayos. Sasabihan sila kung ano ang tama at mali. Napapayuhan sila sa tamang daan. Yung mga nandito, napapayuhan din naman yun, no? Yung mga makukulit, yung may mainit ang kilikili, talagang bata, no? Kumbaga, iba yung mindset. Baka talagang ganun yung mindset. So, no choice. Yung nagsasuffer dyan, mga brother, yung mga namumuno, yung mga nakakatanda, yung mga nauna. So ano ang aral sa istorya na to, mga brother, no? Noong unang panahon, puro gulo, puro away. Pero sana ma-realize natin ngayon, lalo na sa mga kabataan na gusto sumali sa isang samahan, no? Or brotherhood, no? Hindi na uso yun. Alisin nyo na sa isip nyo, mga brother. Ang gawin nyo, mag-business kayo. Mag-rap kayo. Uso ang rap ngayon. Doon nyo ibuhos yung init ng kilikili nyo at tapang. Ganun lang kasimple. Para everybody happy. Maraming salamat sa panonood. Ako to si OAB in the place to be. Salute sa inyo mga kapatid. Peace out.